Maligayang pagbabalik sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang zombie thriller na pinamagatang School Live. Sa pagsisimula ng pelikula makikilala natin si Kurumi Sazawa ay mag-aaral sa Megoroika Private School, kung saan kaibigan niya sina Yuri Wakaza at Yuki Tayaka. Si Kurumi ay isang masigasig at papalabas na batang babae na may matinding pananagutan. Gayunpaman, kung minsan ay gusto niyang makipaglaro at asarin si Yuki. Gayun din, si Yuki ay isang masigla, walang pakialam na babae na karaniwang nakikitang nakangiti. Masyado rin siyang maasahin sa mabuti at isip bata, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para sa kanyang mga kaibigan na maging ligtas at ligtas. Sa kabaligtaran, si Yuri ay nagpapakita ng kalmado at nakolektang kilos at mature at responsable habang inaalagaan niya si Yuki sa paaralan at pinangangasiwaan ang pagkain, mga aralin, at iba pang mga supply at aktibidad para sa mga miyembro ng club. Inihayag niya ang kanyang malakas na espiritu at pakikiramay sa kanyang mga kaibigan. Lahat ng tatlong babae ay madalas na nakikita sa opisina ng kanilang guro, si Mayumi Sakura. Magiliw nilang tinutukoy si Megumi bilang Megumi, ngunit mas gusto niya ang pangalang Miss Sakura. Bilang karagdagan, bahagi sila ng Live Club ng paaralan, kasama si Yuri bilang presidente at Megumi bilang tagapayo ng guro. Ang mga miyembro ng club ay nagtatrabaho sa hardin, naglilinis, nagluluto, nagpapatrolya sa lugar, naglalaro, nag-aaral, at, sa pangkalahatan, nakatira sa paaralan. Nakita namin si Kurumi na tumatakbo sa track ng paaralan. Sa kabila ng pagiging magaling na atleta, na bad trip at nasugatan ang tuhod niya nang makita ang crush niyang si Katsuragi Sumugi. Pagkatapos ay bumisita si Kurumi sa infirmary upang suriin ni Megumi ang kanyang mga pasa bago nila pag-usapan ang tungkol sa kanyang crush. Samantala, si Yuki ay lihim na nakikinig sa pag-uusap sa background, ngunit kapag siya ay lumitaw, si Kurumi ay tila hindi masyadong iniisip. Di nagtagal, umalis si Yuki. Ipinaalam ni Megumi kay Kurumi na nasa likod niya si Yuki sa pag-unlad ng lipunan, kaya naman binibigyan niya siya ng tirahan sa infirmary. Nang maglaon, habang naghahanda si Kurumi na umalis, tinawag siya ni Katsuragi. Ngunit natitisod na naman siya bilang resulta ng kanyang kaba, kaya inihatid niya siya pauwi. Kinaumagahan, nagmamadaling pumunta si Kurumi sa opisina ni Megumi para sabihin sa kanya ang nangyari noong nakaraang araw. Samantala, muling nakikinig si Yuki sa kanilang pag-uusap, ngunit lumalapit siya at sumama sa kanila. Pinayuhan din niya si Kurumi na ipahayag ang kanyang pagmamahal, na sinang-ayunan naman ni Megumi. Habang naghahanda siyang umalis, tumakbo si Katsuragi patungo kay Kurumi habang sinisigaw ang kanyang pangalan, at kumaway siya pabalik. Kinabukasan, pinapanood ni Yuki ang mga estudyante habang papasok sila sa lugar ng paaralan mula sa isa sa mga bintana ng silid-aralan habang naghahanda si Yuri ng almusal para sa School Live Club. Bukod dito, sumama na rin sa kanila sina Kurumi at Megumi, at sabay-sabay silang apat sa almusal. Pagkaraan ng hapong iyon, pumunta si Megumi at ang mga miyembro ng club na sina Yuri, Kurumi, at Yuki sa bubong upang mangolekta at maghanda ng mga gulay para sa kanilang susunod na pagkain. Sa sandaling matapos sila, bawat isa ay kumuha ng isang basket na puno ng mga gulay at pumunta sa kanilang club room. Si Yuki, na matalino at masigla, ay maraming kaibigan mula sa iba pang mga klase at nakikipag-usap sa lahat ng nakakasalubong niya habang papunta sa klase. Hinihintay siya ni Kurumi at Yuri sa pintuan ng silid-aralan habang ipinagmamalaki niya sa iba pa niyang mga kaibigan ang tungkol sa kanilang rooftop gardening. Kakaiba, pagkatapos ay ipinakita na si Yuki ay nakatayo sa gitna ng isang wasak na silid-aralan, nakikipag-usap sa mga estudyanteng wala na, ang mga bintana sa likod niya ay basag-basag, ang mga kurtina at dingding ay nababahira ng dugo, habang ang ibang mga zombie na estudyante ay walang tigil sa pag-shuffle sa paligid ng lugar ng paaralan, at sa wakas, nakatira sila sa paaralan, hindi dahil sa pagpili kundi dahil sa pangangailangan, upang mabuhay sa kanilang high school na puno ng zombie. Sa sandaling makarating sila sa club room, sinisiyasat ni Yuri at Kurumi ang mapa ng paaralan upang malaman ang isang plano upang makapunta sa cafeteria nang hindi inaatake at kinakagat ng iba pang mga zombified na estudyante. Pagkatapos ay kinukuha nila ang kanilang mga backpack para mag-ipon ng mga supply ng pagkain, ilang bola ng golf para makaabala sa mga zombie, at sa wakas, isang pala at isang para magamit ng bawat tao sakaling may emergency. Gayunpaman, bago umalis, tinanong ni Kurumi si Yuri tungkol sa kinaroroonan ni Yuki,
Pagkatapos ay tumugon siya na si Yuki ay nag-aaral kasama si Megumi, kaya lumipat sila sa paghahanap ng pagkain, gumaan ang pakiramdam. Sa susunod na silid-aralan, makikita si Yuki na tumetawa kasama ang kanyang mga kaklase habang nag-aaral sa kanyang gurong si Megumi. Gayunpaman, nang suriin siya ni Kurumi at Yuri sa pamamagitan ng pinto, nagsimula ang katotohanan nang muli siyang tumawa ng mag-isa sa isang mesa sa isang basag na silid-aralan. Gayunpaman, iniwan siya ng dalawa sa pangangalaga ni Megumi at bumaba. Ang mga batang babae pagkatapos ay naglalakad sa mga corridors na may nakabara na mga pinto, na paminsan-minsan ay nagugulat sa magagagal na paghinga ng mga zombie at ang kanilang patuloy na pagkatok sa mga pinto. Pagkatapos ay gumamit sila ng mga bola ng golf upang makaabala sa mga zombie at makalusot sa kanila bago sila atakihin. Sa kabutihang palad, ang katatagan at lakas ng loob ni Yuri at Kurumi ay nakatulong sa kanila na mapagtagumpayan ang pag-atake at sa huli ay manalo, na nakarating sa cafeteria ng walang pinsala. Sa sandaling iyon, narinig ni Kurumi ang isang kaluskus sa isa sa mga cabinet habang hinahagod nila ang cafeteria para sa mga supply ng pagkain. Kaya't maingat siyang naglakad patungo sa tunog at pinabukas iyon. Sa sandaling iyon, may buong puwersang sumugod sa kanya, at nag-away ang dalawa saglit bago pumagitna si Yuri. Inalis ni Kurumi at Yuri ang tao mula sa kaguluhan at dinala siya sa kanilang club room, kung saan sinusuri nila siya para sa anumang mga indikasyon ng mga pinsala o impeksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Miki Noki, isang junior na tanging iba pang nakaligtas sa pagsiklab ng zombie. Pagkatapos ay binibigyan siya ng mga batang babae ng bagong damit, isang lugar na matutuluyan, at isang masaganang pagkain. Ang tila kalmado ni Yuki sa gitna ng apocalypse ay tila naguguluhan kay Miki, ngunit pinipigilan niya ang kanyang mga iniisip. Kinabukasan, masigasig na ipinakita ni Yuki kay Miki ang mga miyembro ng sports club na nagtatrabaho sa palaruan habang nasa bubong sila. Ngunit sa kabaligtaran, nakikita ni Miki ang katotohanan kung ano ito, isang paaralan na puno ng mga zombie na gumagala ng walang patutunguhan. Pagkatapos ay binibigyan siya ni Yuki ng mabilisang paglilibot sa ilang lugar sa loob ng paaralan bago banggitin na pinahihintulutan lamang silang bisitahin ang mga lugar na yon. Nang magsimulang hindi komportable si Yuki kay Miki, tinanong niya si Yuki kung ang mga barikada ang dahilan kung bakit hindi nila ito magawa. Gayunpaman, mabilis na binago ni Yuki ang paksa at ipinakilala si Miki sa isa sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa totoo lang, ang tanging ginagawa niya ay ang pakikipag-usap sa espasyo sa paligid ng pinto, na walang laman. Nang maglaon, kinumprante ni Miki ang mga babae tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Yuki dahil sapat na siya rito. Ito ay ganap na kinikilala na si Yuki ang unang napagtanto kung ano ang nangyayari. Bukod dito, sa sobrang takot niya sa mga nangyayari ay lumikha siya ng sarili niyang mga maling akala upang makayanin ang katotohanan na ang kanyang mga kaklase ay buhay pa at maayos. Dahil dito, hindi nangyari sa isip niya ang buong pangyayari. Sa wakas, hiniling ni Yuri kay Miki na makibahagi sa mga salaysay ni Yuki upang mapanatiling kalmado siya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Miki upang mag-impake ng ilang bagay na kailangan niya para umalis sa lugar ng paaralan, ngunit nahuli siya ni Kurumi, nang makiusap sa kanya si Creamy na manatili sa kanila at huwag gumalagala ng mag-isa. Ipinahayag ni Miki ang kanyang pagkadismaya sa pamumuhay sa ganoong paraan at ang kanyang pag-ayaw sa kung paano pinapakain ni Kurumi at Yuri ang mga maling akala ni Yuki, na ginagawa siyang higit na mapanlinlang sa araw-araw. Nang maglaon, sinubukan ni Yuri na kumbinsihin si Miki na manatili sa kanila habang ikinwento niya ang tunay na nangyari noong araw na yon. Sa wakas ay nabunyag na noong ang crush ni Kurumi na si Katsuragi, ay sumigaw ng kanyang pangalan. Talagang sinasabi niya sa kanya na tumakbo, ngunit siya ay natigilan. Pagkatapos ay kumari pa siya ng takbo papunta sa kanya at kinaladkad siya sa itaas kung saan nakasalubong nila ang ibang mga estudyante na naging mga zombie. Sa lahat ng oras, pinoprotektahan niya si Kurumi sa pamamagitan ng pagtakip sa kanya ng kanyang braso, ngunit siya ay nakagat ng isang zombie. Pagkatapos ay kinaladkad siya ni Kurumi sa bubong at isinara ni Megumi, Yuki, at Yuri ang pinto sa likod niya. Parehong binalaan ni Yuri at Katsuragi si Kurumi na iwanan siya sa sandaling mapansin nila ang kagat sa kanyang braso. Bago siya tuluyang mag-transform sa isang zombie, ipinagtapat niya kay Kurumi na palagi siyang may gusto sa kanya. Nakalulungkot, siya ay naging isang zombie, at si Kurumi, na may wasak na puso, ay hinampas siya ng pala.
Kinikilala din ni Yuri na sinimulan ni Megumi ang School Live Club dahil binibigyan nito ang mga babae ng isang bagay na gawin maliban sa pagbibilang lamang ng mga minuto at oras, katulad nito, sa kabila ng imahinasyon ni Yuki ng isang mapayapang paaralan, ang kanyang pagiging positibo at ang kanyang pagpupumilit sa pagpapatuloy ng mga aktibidad sa club ang nagpapanatili sa kanila ng katinoan sa kapaligirang ito kung saan kung hindi man ay nawalan sila ng dahilan para ngumiti. Nang sumunod na araw, nagpasya si Miki na umalis sa paaralan ng mag-isa at kumuha ng hindi kilalang susi ng kotse upang maalis ang atensyon ng mga zombie mula sa mga tarangkahan. Palihim niyang binubuksan ang sound system, pagkatapos ay hinahanap niya ang kaukulang sasakyan, ngunit wala siyang gaanong swerte. Sa sandaling makita ni Yuki na umalis si Miki, sinundan niya ito at nakiusap na manatili siya, ngunit mas lalo pang nabalisa si Miki at muling sinabi kay Yuki ang katotohanan ng sitwasyon. Hiniling ni Kurumi kay Yuri na magbantay habang inililigtas niya ang dalawa, sa sandaling makita nila sila mula sa rooftop. Samantala, sina Miki at Yuki ay nakulong sa bubong ng kotse habang sinusubukang seluhin sila ng mga zombie. Sa kasamaang palad, si Miki ay nakaranas ng pagkasira noon bilang resulta ng makita ang kanyang matalik na kaibigan na nakagat ng isang zombie pabalik sa gusali. Gumawa ng plano si Yuri at tumugtog ng theme song ng Sports Week. Pagkatapos, habang hawak ang kamay ni Miki, sabik na hinihikayat siya ni Yuki na tumakbo. Matagumpay na nakatawid ang dalawa sa finish line na hinihikayat sila ni Kurumi at naghihintay si Megumi sa dulo ng linya. Gayunpaman, sa katotohanan, nilalabanan sila ni Kurumi habang si Yuki ay dinala sa loob ng paaralan ni Yuri at Miki. Kinabukasan, nilalabanan ni Kurumi at Miki ang mga zombie upang linawin ang landas para marating ng mga babae ang ekstrang silid para sa pag-iwas sa sakuna. Ngunit tulad ng tiyak na pinagmamasdan ng lahat ang pagkain at iba pang mga supply, isang zombie ang lumapit kay Yuri mula sa likod ng isa sa mga istante. Tumalon ito papunta kay Kurumi, at sinubukan niyang durugin ito gamit ang kanyang pala, ngunit bigla siyang nanghina nang maalala niyang naging zombie ang crush niya. Sa kabutihang palad ay nailigtas si Kurumi nang sinaktan ni Yuki ang zombie mula sa likuran, kahit ilang sandali pa, habang umiiyak siya, naalala niya si Katsuragi, at inaalaw siya ni Yuri. Kinabukasan, hinikayat ni Yuki ang mga babae na ipagpatuloy ang mga pagdiriwang ng paaralan, kaya nagpasya silang manghuhula. Nagsisimula silang maghanda para sa kanilang fortune telling booth habang iniisip ang tungkol sa kanilang mga taong nasa hustong gulang. Sa araw ng pagdiriwang ng paaralan, ang mga babae ay nagbabahagi ng pagkain at inumin kapag ang hindi inaasahang smoke alarm ay naisaaktibo. Habang bumababa silang lahat sa hagdan upang siyasatin ang alarma, natuklasan nila na ang mga zombie ay tumutugon sa tunog habang sinusubukan ding sirain ang mga hadlang. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang zombie na nababalot ng apoy, at ang mga barikada ay agad na winasak ng lahat ng iba pang mga zombie. Pagkatapos ay nakulong ang mga babae, kaya naghiwalay sila at tumakas sa magkahiwalay na direksyon, matapos ipadala si Yuki kasama si Megumi at si Miki kasama si Yuri, nananatili si Kurumi upang labanan ang mga zombie ng mag-isa. Samantala, tumungo sa hagdan sina Aziri at Miki, ang lahat ng mga pinto ay gumuho sa likod nila, na naglantad ng isang kayag ng mga zombie. Sa sandaling iyon, ang zombie sa apoy ay nagpaputok sa iba pang mga zombie at pagkatapos ay kasama ang linya ng kuryente, na naging sanhi ng usok na mapuno ang buong paaralan. Sinusubukan ni Yuri at Miki ang kanilang makakaya na magbarikada sa kanilang sarili, ngunit sinira pa rin ito ng mga zombie. Sa kabilang banda, sa kabila ng pakikipaglaban sa marami sa mga zombie, si Kurumi ay na-corner. Pagkatapos ay umakyat siya sa tuktok ng isang pedestal habang napapalibutan ng mga zombie. Sa pagtingin sa kanila, napagtanto ni Kurumi na siya ay nasa isang walang pag-asa na sitwasyon. Nang malapit na siyang sumuko, lumitaw ang espiritu ni Katsuragi at sinabi sa kanya na gusto niya siya dahil hindi siya sumusuko at nagpapatuloy sa lahat ng kanyang ginagawa. Matapos marinig ito, naudyukan si Kurumi na muling isaalang-alang ang sitwasyon sa kanyang harapan at napagtanto na siya ay isang mahusay na atleta at walang alinlangan na maaaring tumalon sa kanila at tumakbo. Pagkatapos, habang bumababa siya sa hagdan para hanapin ang mga babae, hindi niya inaasahang nakita niya ang crowbar ni Miki na dala niya. Si Kurumi ay nagsimulang mag-solve ng masakit bago makarinig ng tunog na nagmumula sa likod ng isa sa mga barikada, ngunit nang maingat siyang lumapit sa pinanggalingan ng ingay, natuklasan niya ang dalawang zombie na umaatake kina Yuri at Miki,
Pagkaraan ng mahabang panahon ng matagumpay na pagtataboy sa kanila, napansin nilang nawawala si Yuki. Samantala, nawala ng malay si Yuki mula sa usok, ngunit mabilis siyang natauhan. Nadagdagan ang kanyang takot nang matuklasan niya ang kanyang sarili na nag-iisa, napapaligiran ng mga bangkay ng zombie. Sa sandaling iyon, tinawag ni Megumi ang kanyang pangalan at iniimbitahan siya sa opisina. Naalala tuloy ni Yuki ang mga pangyayari noong araw na pumasok siya sa opisina, kasama na kung paano nakagat ng zombie si Megumi. Ito ay nagpapakita na si Megumi ay nabubuhay lamang sa imahinasyon ni Yuki. Sa sandaling mahanap ng mga batang babae si Yuki, natuklasan nila na itinali ni Megumi ang kanyang sarili gamit ang isang lubad bago siya naging zombie. Sa wakas, hinampas ni Kurumi ng pala si Megumi para ipahinga siya. Napagtanto ng mga batang babae na ang pananatili ay hindi na isang mabubuhay na opsyon dahil sa naunang pag-atake ng zombie, na nasira ang sistema ng tubig, ang kuryente, at ang kanilang supply ng pagkain. Sa wakas, nagsagawa ng pribadong graduation ceremony ang apat bago sumakay sa kotse ni Megumi at lumabas ng paaralan, at dito nagtatapos ang yugto ng pelikula.